Ikaduhang pangutana, amahan ug ang anak usara apan tulo ka persona. Amahan, anak ug ang sa ngalan samahan, anak ug ang espiritu. Sa pulong persona is proper name. Apan ang amahan, anak ug espiritu is common name. Yan ang pangutana ko. Salamat, sir. Ikaduhang pangutana sa Juan 10:30, ako ag amahan usara. Unya, ngano daw ang amahan, anak, Espiritu Santo, common name daw siya. Sa ato ang grammar, makonsider nato na. Pero ang grammar sa Ginoo lahi man, kay ang pulong amahan dira capital A man, dili man na small a kay mo basahon. Unya ang anak diha dili man na capital dili man na small a. Big A man na ug ang Espiritu Santo capital E man na capital S. Mo't pasabot persona referring to unsa man proper names. What is the name of God? San Mateo 28:19? In the name. Kabantay mo pag manguros mo. Unsa isulti ninyo? English usa ta kay grammar man ni ato. Ha? In the name. Unya of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pangutana. Tuluman ka ngalan. Nganong in the name lang man? Nganong dili man in the names? Wa mo mahibulong niya na. Kay ang pangalan sa Dios, Yud He Waw He, sa Tetragrammaton ay Amhuam. Nga sa dihang si Kristo ni kayab na sa langit ang iyang ingon, sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Wa niya na gibulag ang esensya, nabulag ang pangala, ang persona. Father is different from the Son and the Holy Spirit. Pero dili sila managlahi nga kinaiya, usa lang ka kinaiya nga ginganlan og Dios. The Father begets the Son was begotten by the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son through inspiration. Mao nang dogmatic formulation of the dogma of the Trinity. Ug walay makalapas niya na. Mao nagingon sa 1 Juan 5:7 ngadto sa 8, dunay tulo nga nagpamatuod, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Ang yawa gani Santiago 2:19 nagtuo ganing usa lang ka Dios, himuon nimo nang duha, alabaw ka pa sa yawa. Ha? Sa mo to'y tubag, Brad, nga kato dili to siya common name, proper name to siya, referring to the triple personality, triple persons, no? Sa isa lang ka essence nga gitawag nato og Dios. Ang akong pangutana, Brad, aduhan ako kapangutana, ako na lang tibon para usara ka barog. Ang una na akong pangutana, may tungod ni sa atong icon kanang larawan. Usara si Kristo, so usara po'y panagway sa iyang larawan. Ang akong pangutana, ngano man ang larawan sa ubang nasod, pananglitan sa Afrika. Afrikano man po si Kristo dito. Pananglitan sa Chinese, insect man po si Kristo dito. So muna'y akong pangutana. Una, ngano man mo mga Katoliko nga usara man kahaan yung Kristo. Unya nganong pag-abot sa mga nasod, pagprosesyon ninyo maglaray man lelahi magdagway. Naay itom, naay panguog ilong, naay taas kaayo, tisoy-tisoy. Naay uban matso, naay uban may bilbil gamay. Unsa man gyud tinuod? Yan na. Ang atong tubag pulos kana tinuod. Take note, si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Og ang ekspresyon nato isip tinuhuanon, nag-agad ka na siya depende sa atong kultura. Nakuha ninyo? Buti pasabot, pananglitan sa mga Chinese, doon na sila Our Lady of China. Singkit po dugmata. Muadto kag Bangkok, Thailand, kay nag-attempt pamigtuko dadto og CFD, mga year 2016. Doon na po'y Our Lady of Thailand. Nakaana po, taas og kuko na po'y pinatumoy-tumoy. Diri po ka sa Pilipinas,
napoy Maria sang Birhen, di porkay medyo taas og ilong. Pero suod kayo sa atong nasod Pilipinas. Kay gitawag ginganlan man siya inahan sa barangay. Barangay maligon nga barangay kapunungan nga pinili ni Maria. So ang tubag ato tay nagagad depende na siya sa kultura. Mo na dunay mga ekspresyon. Ang pangutana, daotan ba na siya dili? Kay ang Ginoo dili man muguba sa kultura. Iya mang hingpiton ang kultura. Sama si Jesus nga artista nga ginganlan og Piolo Pascual. Niining puntuha, nahimo siyang Superman, pag-abot diri Spider-Man, pag-abot diri si Machete, apan maura gihapon nga persona si Piolo Pascual. Si Kristo Karpintero, di nahimo siyang magtutudlo, nahimo siyang mangingisda, nahimo siyang propeta, maestro, nya nahimo siyang sama nato gawa sa sala. Gilansang niya yang kaugalingon nga unta kita untay ilansang. Napuno siya sa dugo. Alang sa atong mga sala. Sumuna ang Ginoo, gumikan kay ang gitukod Katoliko, meaning pagtulunan nga mukaylap sa tibuok kultura, sa tibuok kalibutan, hantod nga siya mubalik, dimudo ang iyang dagway, pagarespetuhan sa tanang mga nasod. Mao na giingon sa Isaias 2, versikulo 1 ngadto sa 2. It shall come to pass that the mountain of the Lord's house shall be established at the top of the mountain, and all the ends of the earth, all the nations of the world, maganayan, magambahan, magpasakop ana nga simbahan. Ug way lain, simbahan man na nga gitugod ni Kristo, Katoliko. Kaya ang Katoliko lang ang dunay kapasidad nga unsa nga mukaylap sa tibuok kalibutan, isangyaw ang tanang gitudlo ni Kristo ug mag-uban si Kristo hantod sa kahangturan. The triple Catholicity on the character of the nature of the church that Christ has established 2,000 years ago. Mayong hapon, Brad. Wala gado ko pagtuluga ng mga eksplikasyon ninyo, Brad, basta Kampol Alima kaina. Unahan ko na kaina paghisgot ang Kampol Alima. Ako, yung membro ako itong tago-tago matuon kay unong itubag ko lagi. Na di siya kay balo. O niya, ang ako pangutana karon, Brad, sa ikaw na National President, kano saan natukod ang CFD o kinsay nagatukod? Salamat. Ang CFD, Catholic Faith Defender, mo ay pinakaunang kapunungan nga nagadepensa sa pagtuong Katoliko nga naa sa Pilipinas. Proud ta nga moingon nga Philippine-made ang Catholic Faith Defenders. Ang atuang mga contemporary naa sa Oxford, England, kining gitawag natog kining Catholic movement, mga karaan kaayo nga mga profesor sa Oxford University nga nagadepensa sa pagtuon niadtong 1900. Unya sa karon nga moderno nga panahon sa Amerika na ay Catholic Answers. Naapoy Catholic Apologetics International. Unya kung diri po ka sa Manila, doon na po'y Defensores Fidei Foundation. Doon na po'y St. Peter's Men's Society. Unya doon na po'y pagsiak-siak sa ngadto-ngadto, doon na po'y gitawag na to nga CFLAM. Unya ang CFD since 1936 nagsugod siya sa gamay nga gitawag na to Bible study. Pinaagi nila ni Monsignor Montesilio. Unya human ni ana giformalize siya sa dihang nagpagupit si Attorney Mel Kaumiran, kauban sila Pedro Cabaluna, ilahang na desisyonan nga why not iparehistro na to ni kani nga grupo aron nga mulambo kini sa tibuok Pilipinas. Ingon man June 4 o June 3, 1963, opisyal nga giparehistro sa gobyerno ang atuang kapunungan nga Catholic Faith Defenders. Ug nagsaulog ta sa atong ikasaysinta nga pagkahimugso niadtong 2023 ug karon 2024. So nasulod paghapon ta sa maong kasaulugan. Og puryabuyag kaluoy sa Dios, daghan na kayo ta og mga membro labaw na sa Luzon, Visayas ug diri sa Mindanao. Ug unya daghan na kaayo ta nga mga depensor Katoliko sa social media, unya daghan na ta nga manubag. Dili lang kay pipila ang manubag sa pagtulunan nga gisupak sa mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko. So narehistro 1963, June 3, unya ma-renew
ang atong Convention National June 8 to 9 sa Antipolo, Diocese of Antipolo karong Hunyo. Sa ako ang State of the CFD address, ako ang hisgutan ang mga current development, may labot ang administrative concerns sa atong kapunungan. Maundang na ng kulurom nga mga CFD. Maundang na ng magdaladalag CFD apan wala na hatiunay sa usalamang kapanon diha sa usalamang ka magbalantay. Dili igo nga magsuot kag uniforme. Dili igo nga kaila nimo ang mga CFD. Ang saktong CFD motuman sa kung unsa ang kapunungan nga mga mando. Mao na ongoing ang ato ang census karon. Ongoing ang pag-verify sa itong mga public information officer sa mga lehitimo nga grupo. Kaya nga naman, muabot ang panahon nga ma-professionalize na pag-ayo ng atong team o ipakita na namo ang ato ang hulagway sa Catholic Faith Defenders. Mo na ngay ampo ninyo ang atong kapunungan. Maura ni nga kapunungan sa sud sa simbahan nga nasudnon og walay kwarta. Nga ang kwarta gikan sa bulsa sa mga volunteer nga mga dipensor nga usahay pagyod di pagyud pasudlon sa mga parokya. Sa katarungan nga kuno wa makahuman og formal nga pagitukar sa Sagrada Biblia. Nabati ko na. Kanang ikaw pa'y mugasto, ikaw pa'y mo lecture, ikaw pa'y dauton. Tinuod. Nabati ninyo na. Yes. Nga unsa may pabilo nga nagpabili nato, what binds us in common is that we were once attacked by the enemies of the church and we were once evangelized by a Catholic faith defender who is neither a professional nor a biblical scholar. Yet they were able to prove, based on the sacred scripture, the tenets of the faith. Mao na nga ayaw mo kahadlok, penetrate sa mga parokya. Tabangan nato ang simbahan. Kay kung managhan ang nag-alagad sa simbahan, mukunhod ang mga tambay. Pag mukunhod ang mga tambay, ang mga batanon musod sa simbahan, mugamay ang kriminalidad. O kung mugamay ang kriminalidad, ma-appreciate ka na sa kinatibukan. But pasabot nga ang Catholic Faith Defender sa kinabuhi sa simbahang Katoliko sa Pilipinas nakatampo sa bisan unsang pamaagi. 60 years na tabay, wala ni kwarta nga kapunungan, pero nganong naata karon, unsa may komo nato, nganong naghiusa man ta, gumikan kay kita, nagdilaab ang atong pag-alagad sa Dios, nagbuntaob ang atong kasibot, nga dipinsahan ang pagtuong Katoliko, kay kita, di nato tugtan, nga dunay usa ka turil, dunay usa ka gitawag nato nga, mga panon nga mawala, mo na inay atua silang panalipdan. Why we do apologetics? First, is aron ipasabot kung unsa ang pagtulon ang Katoliko. Second, to strengthen those who are weak. Atong panalipdan ang mga huyang. Kay ang pagka-CFD dili pud ni para sa tanan. Mao to sa kong intro kaganina, ang pagpanalipod sa pagtuong Katoliko usa ka bukasyon, dili pud ni angay sa tanan. Mao na gingon sa 1 Corinto 2:12-27, dunay gitawag maayo ka mo kanta pag choir. Dunay gitawag nga maayong mubasa nahala pag reader. Dunay gitawag nga maayo kayo mo explain mahitungod sa liturhiya nahala pag BLS. Dunay gitawag nga maayo kay mo amumas pamilya nahala pag pro-life. Pero how about maayo ka anang tanan? Unya maayo pa jud ka mo depensa sa pagtuo. Kada istorya nimo siprihan og sita sa Biblia. Sa tan-aw ninyo. Dili ba na mo siga ang mata sa inyong giseminaran niya mo ingon sana all. Ha? Mo na ang CFD karaan na kaayo. Okay, mayong hapon, Brad. Kanina kahatag yun ni sa ako og kanang conflict kay
nagka-chat mi sa akong friend, medyo nakaingon jud ko nga wa gyud ko makatubag exactly. Ang akong pangutana, subay sa imong gisaysay, ang atong simbahang Katoliko gikan sa Roma, Spanya hangtod niabot sa Pilipinas sa tuig 1521. Ang akong pangutana, unsa may nauna, Muslim o Katoliko? Salamat, ma'am. So, unsa ba'y nauna? Kristyanismo o Mohamedismo? Mohammedans. Si Muhammad na tao niadtong 570. Then, nahimo ang iyahang tinuhuan nga Mohammedism or Islam niadtong 623. Si Kristo na tao, ug namatay na lang para at least duol-duol gamay, 33 AD. So kung gikan 570 minus mo 33 AD, roughly na ay 540 years na time gap. So kung imuhang tanawon, kinsa may nauna? Of course, si Kristo. 1 Juan 5:4 ngadto sa 5, kung si Kristo wala pa nabanhaw, kawang ang atong pagtuo, ug mauni ang nakapapukan sa kalibutan ang atong pagtuo. This is the victory that conquers the world, our Catholic faith. Nganuman, maulan ni ang tinuhuan nga pag-ingon sa nagtukod, Juan 10:17 ngadto sa 18. Walay bisan kinsang makapatay kanako. May gahom ako paghalad ni ini, ug may gahom ako usab pagbakwi gikan ni ini. Sa ikatulo ka adlaw, base sa siyensya mo, aksyon nagdunot ang patayng lawas. Mao na sa banag-banag sa adlaw nga Domingo, instead nga madunot ang lawas sa atong Ginoo, ang atong Ginoo buhi ug wa na makinahanglan og tambal pag-usab. Samtang si Muhammad purya hisgot sa maigsuon natong mga Muslim kay girespeto man nato sila, ang ilang magtutukod nga si Muhammad hantod karon nagpabilin gyapon sa lubnganan ug wa gyud mabanhaw. So kinsa may nauna? Ang mabuot nga lungsod na mo'y mutubag. Salamat. Lain pangutana. Follow up na ako, Brad, kay maunay akong gisulti. Pero ingon niya, sa Pilipinas man, 1521 niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Hasa may nauna? Sa Pilipinas kay sigon sa imong gisaysay gikan sa Roma, Spanya, niabot ang Kristyanismo sa tuig 1521. Mao po na akong gitubag sa iya. Pero ingon niya nga sa Pilipinas kung kinsay nauna, kay 1521 man kuno niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ang atong tubag mao nga ang Pilipinas sawa pa na sa gitawag og Pilipinas, doon na nay mga nagkalain-lain nga mga ethnic tribes. Dili na tinuod nga gidominahan sa mga Muslim mga tong nasod. Dunay daghan kaayo nga mga ethnicity. Kung imuhang tan-awon ng sociology, magtuon ta ni ana adto kas DSWD ug sa local government gamit ang RA 7160, doon naman ay census. Masabta nato nga ang mga isuon natong Muslim wala na ning kuyanap sa tibuok Pilipinas. Dunay Muslim, yes. Kay take note, paabot ni Magellan o si Father Pedro Valderrama 1521 naman, unya 623 or 7th century ni kailap naman og kuyanap ang mga Muslim sa lain-lain nga lugar. Tama? Apan dili kana makaliso sa usa ka kamatuoran nga ang nag-una nga tinuhuan nag-una ang zaman Kristyanismo. Ha? Kay kung naulahi ang Kristyanismo, nauna ang Muslim, dapat ang pangalan sa tong nasod wala gipatol kay Haring Felipe II. Dapat nakapatol na sa kung kinsa ang sultan na nagpanahuna. Sugot mo, inyuhang nasod, dato puti ang pangalan. Ha? Sugot mo, Lapu-Lapu. From the land of warriors, Lapu-Lapu. Sugot mo, nga na pangalan? Pwede man, mag-request ta, mag-plebisito ta. Pirmahan nato sa tibuok nasod. Pero respetuhan magunato ang National Historical Institute. Take note, ang mga pangalan, doon na nay lalum-lalum nga rason nga nung gihimo na nga pangalan.
Sa samang pagkaagi nga ang pagpangalan nato sa atong mga anak usa ka sagrado nga otoridad nga gihatag sa Dios. Kay panahon nga mamatay ta og mubalik ta sa Dios, og sa dihang ang Dios mubalik sa ikayang ikaduhang pagbalik, ang tawag niya sa tua dili ang atong angga. Ang itawag niya sa tua ang pangalan nga gipangalan sa atong ginikanan. Ingana ka mahinungdanon ang pangalan. Mao to'y tubag sa imong pangutana. Kay sa laktod sa pagkatinuod, kung doon na may mga dili katoliko nga naa sa tong palibot karon, kung unsa man ang kaayuhan kay nagbasa sila Biblia, properly belonging na sa tinuod nga iglesia. Mo na kita nga naa sa tinuod nga iglesia, we have the highest obligation to know and to engage conversation with them. Mo na atos lang pasabton nga brad, tama man na nga nigamit kag Biblia. Apan kanang Biblia ang imong gihuptan, sometime, wa pa mausong printing press, giampingan in taon na sa amuang mga kaobispuhan. Mao na nga dunay mga hitabo nga gipadlakan, kay nadtong panahona, kinahanglan ka pa mupatay og 300 ka mga karnero, paugahon ang ilahang panit, mag-hire kapag iskriptoryon, o sa kamonghi nga batid magsulat. Unya, sulaton na sulod sa napulo, hantod 15 ka tuig. Nga ikaw, dili nimo na lakan pag makumplito? Natong panahuna ang Diocese of Tandag pananglitan, dunay usa lang ka Biblia. Kay ang Biblia natong panahuna sa balor karon sa ato ang kwarta, bukabat og 1.5 million ang usa. Dili ka-afford ang usa ka simbahan nga mawala ang ilang kopya kay wa na sila gamiton panahon sa misa. Muna dunay hitabo sa kasaysayan nga ginalakan ang Biblia. Dili aron ingon nga dili ipabasa, kun dili ampingan kay wa nay laing kopya, mawala na, mahurot na pod ang 300 ka mga kanding o 300 ka mga karnero. O di malas pa maapil inyong karnero na panahon na. Nganong napulo hantod 15 ka tuig, wala pa nauso ang Dasuriko, wa pa nauso ang Davao Light, wa pa nauso ang electric company, himuon sa panahon sa adlaw. Wa pa'y bulpin ganito. Masipir kag kausa, usa ka buok nga kanang kuan karniro langkat usab na pod. Unya tahion na po na siya. Sa tanaw ninyo, dili lisod. Nauso ang printing press 1400, 1400. Human nga nilupad na si Kristus langit. Unya mo yung ka Biblia lang maluwas na ka. Ang unang usa ka gatusan og 400 nga katuigan sa simbahan, wa pa mauso ang Biblia, wa pa'y printing press. Kung ikaw karon pobre, di kay kakapalit og isa ka sakong bugas. Unya, kung maunay prinsipyo sa mga dili katoliko, ay pertindaghanag na impierno. Mao na sayop ng pag-ingon nga Biblia lang maluwas na ka. Ang atong tubag sa katoliko ana, pastor, basig giluasan ka lang.